May the Father of our Lord Jesus Christ enlighten the eyes of our hearts, that we may know what is the hope that belongs to His call. To you, Lord, I will offer a sacrifice of praise. Blessed Wednesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, and the gift of today. In today's gospel, we are being reminded about the blind man that Jesus was able to heal. Pero kakaiba itong pinagaling niya kasi nung unang beses hindi pa totaling magaling, naging dalawang beses pa. Anong ibig sabihin? What is the reminder for us in today's gospel? It is not about God na kulang ang kakayahan niya, but it is about us that kahit na pinaramdam niya na inihango na tayo sa kasalanan, kahit na right here, right now, alam natin na ito si Kristo, ang anak ng Diyos, na hindi tayo pababayaan, kahit na marami nang nagsabi, nakita na natin, naramdaman na natin, and yet kulang pa din, and yet hindi pa rin sapat ang mga ginawa niya, and yet ayaw pa natin totally surrender. Ito tayo, kailangan ulit-ulitin pa ng Panginoong Diyos ang kanyang presensya sa ating buhay. Kailangan ulit-ulitin niya pang sabihin sa atin na mahal kita, ikaw ang mahal ko, hindi kita pababayaan. Kailangan ulit-ulitin pa. Bakit? Kasi the hardness of our hearts, matikas ang ulo natin, madalas hintayin pa natin talagang nandun na tayo sa edge bago natin totally ibigay sa Kanya ang lahat ng tiwala at pagmamahal. I remember for several occasions din na kami ni June, madalas hindi rin talaga kami magkasundo sa mga bagay-bagay. Iba yung opinion niya on things, iba yung opinion ko on things, pero syempre hindi namin yan pag-aawayan, kaya lang mayroong pagtatalo, kaya lang mayroong medyo taasan ng boses, medyo mapapaisip ka. Pero sa totoo lang, napakaraming instances na hindi ako naniniwala. Pero in the end, oo nga. Sometimes kasi hindi ka naisip agad. Mas, yung, kaya nga, it takes two to tango eh. Hindi pa pwedeng ikaw lang, sarili mo lang. Kaya nga, diba, sa HJN, yung mga naging leaders, dapat mag-asawa. Bakit? Kasi, pwedeng may iba siyang pananaw, ikaw may ibang pananaw. And most of the time, magkaiba kami ng pananaw ni June na kapag ka nag-reflect ako. Oo nga, bakit hindi ko yun nakita? Buti na lang nakita ko. Eh, ganun eh. And ganun din ang Panginoong Diyos. Sinabi na sa atin, kinalabit ka na, binatukan ka pa nga ni Lord eh. Pero, hindi mo pa rin ma-associate yung mga nangyayari sa kanyang will. Yun ang nakakalungkot. Yun ang pagdasal natin na nawa ang kanyang kalooban ang maghahari sa atin. Lagi natin sinasabi that anything that divides comes from the devil, from the evil one. At kaya naman, kung halimbawa may mga bagay na feeling mo magkaiba kayo dahil dun sa bagay na yun, huwag mo na yun entertainin, kasi ibig sabihin, hindi yan galing sa Diyos. Kasi yung Diyos, ayaw kayong i-divide. Ang gusto ng Diyos, tayo ay sama-sama, tayo ay united. Kaya yung pambababae o yung kasalanan ng lalaking asawa ay
galing sa evil one, dahil ang kasunod nun is maghihiwalay kayo mag-asawa eh. Kaya alam nyo na, anything that divides you comes from the evil one. And sana ang aking panalangin ay huwag sanang maging matigas ang ulo natin dahil pinaparamdam sa atin ng Panginoon Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Nawa maramdaman natin at maisapuso natin ang pagmamahal na yan na binigay sa atin ng Diyos. Huwag tayong magduda, huwag tayong humingi ng sign, at huwag tayong hindi mag-hold on sa pagmamahal na yan, kasi yung pagmamahal ng Panginoon na yan, yan ang mag-aalis sa atin sa kasalanan, yan ang maghahanguta sa atin sa hirap, at yan ang magiging sandata natin in times of crisis. Tinanong ko kanina kay Marinel, ano bang happiness for you? Siyempre family, siyempre health and peace of mind. Kayo mga kapatid, ano ang makapagpapasaya sa inyo? Write in the comment section and mag-usap tayo. Let's pray. Lord God, we are sorry for our sins, either of commission or omission. We pray for healing of those who are sick, those who are requesting for prayers, and those who are praying with us right here, right now. Lord God, be with us always and in all ways, and allow your presence in our lives to manifest. All this we pray in your mighty name, through the intercession of our Blessed Mama Mary. Amen. Write in the comment section, ano ang papasaya sa iyo? What is happiness to you? 3 things na magpapasaya sa iyo. God bless.